aking sarili sa diwa ng pagsamba at panatilihin ko ang katahimikan. Salamat sa ating Panginoon. Lord Church, let's clap our hands with the Lord. Let's sing it out. Araw-araw sa kasiyahan, araw-araw kagalakan.
Welcome you, Holy Spirit, in this place. And you deserve all the glory and praises today, O Lord. Kaya patuloy ka mauna, patuloy ka maging sentro ng aming pananampalataya sa iyo. In Jesus.
mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Yung lahat ng puso ko, ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Yung lahat ng puso ko, ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Yung lahat ng puso ko, ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Yung laman ng puso ko, ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Yung laman ng puso ko, ito ay mamalagi sa'yo. Sa iyo ang pinakataas na kabutihan sa kanya. Pinupuri kita Yahweh pagkat ako'y iyong iniligtas. Mga kaaway ko'y di mo'y nayaang mataas. Sa iyo Yahweh, aking Diyos, aking dumayin at akin na may iyo pinagaling. Hinango mo ako mula sa libingan at mula sa hukay. Ako'y muli mong binuhay, purihin si Yahweh, siya inyong awitan, ninyong bayangiran. Siya ay pasalamatan ninyo ang banal ninyang pangalan. Ang kanyang galit, ito'y panandalian, ngunit panghabang buhay ang kanyang kaputihan. Sa buong magdamag, buhay pumata, pagsapit ng umaga, kapalit ay galak. Sinabi ko sa sarili, pagkat ako'y panatag, kailanman hindi ako matitinag. Kay buti mo Yahweh, aking iyong ingatan tulad sa isang mo sa kabundukan. Ngunit natakot ako na aking iyong iwan. Sa iyo Yahweh, aking nananawagan. Nagsumamo na ako at tulungan. Anong halaga pa ko aking mamatay? Anong pakinabang kung malibing sa hukay? Magkakapagpuri ba ang mga walang buhay? May pahayag rin lang iyong katapatan. Pakinggan mo ako, Yahweh, at kahabagan. O Yahweh, ako'y sana'y tulungan. Tinawin mo yung aking kalungkutan. Pinalitan mo naman ng sayaw ng kagalakan. Pagluluksa ko ay iyong inalis. Kaligayahan ang iyong pinalit. Aawit sa iyo ng papuri at hindi ay ako tatahimik. O Yahweh, aking Diyos, pasalamatan ko'y walang patig.
dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito kami, Panginoon, pinupuri ka namin, tinataas ka namin sa bawat sandali. Tunay ang Panginoon na napakadakila mo sa bawat isa sa amin. Sa loob na 1 linggong araw na kami iyong pinagpala, iningatan sa lahat ng bagay, lahat ng aming mga pangangailangan ay aming natanda. Kaya hindi na, Panginoon, kung mga karamdaman o Panginoon, nilayo mo kami. At sa mga sa una, Panginoon, dakilang Diyos, sa umaga kong ito, ay tiglo ang aming mga luhod upang humingi sa inyo ng kapatawaran sa aming nagawang mga kasalanan, sa aming mga naisip o nasambit ng aming mga labi o Panginoon. Dahil hinihingi namin ito sa iyo, Panginoon, ng kapatawaran. Upang sa panahon na ito, Panginoon, sa aming pagsamba sa iyo, ang bawat salita na aming maririnig o Panginoon, ay aming may pamumuhay sa loob ng 1 linggong darating. Naniniwala kami o Panginoon ng aming mga panalangin ay yun ang dinilig. Ito po ang aming dalangin o Panginoon sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang uling pagkabuhay ng katawan at ang buhay na walang hanggan. Amen. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang nakikinig sa inyo at sa akin ay nakikinig. Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsuko sa akin. Sinabi sa kanila ni Jesus, nakita kong parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan katapakan ang mga ahas at mga alakdan at daingin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa inyo. Hindi dahil sa napakasunod niyo ang masasamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Tingnan po natin ang awit ng mga bata.
We must also control our explanations to chapter 5 verse 5. Sige po. Bigyan ko po si recitation tayo. Bigyan ko si Kuya Aaron. Di ba si Kuya Aaron? Ha? Kuya Aaron? Halika. Talaga natin yung mga bata. Ay, Lord, kami po ay papasalamat sa dulo ng bata nito. Kami po ay nananalangin sa kanilang lahat ng gagawin. Nawa po ay gabayan po sila sa kanilang pag-aaral, sa panakataruluhan ng ipagkaloob niyo po sa bawat isa.
Lord, pinapadalangin din po namin ang mga magulang ng bawat batang ito na ibigay niyo po lahat ng pangangailangan na kakailanganin ng mga batang ito sa pangangailangan ng buhay. Lord, pinapadalangin din po namin ang kanilang mga darating na exam. Nawa po ay maging handa ang bawat bata na ito. Pagkas ay bigyan niyo pa rin po ng oras upang maglaro, upang maging isang iparanas niyo pa rin po sa kanila isang pagiging bata dito. Ito po ang aming padalangin sa nakalagay sa pangalan ng Jesus. Amen. Thank you. Sige po. Ito sa mga sulat ni Apostol Lucas, Kabanata 10, mga bata natin. Sa mga sulat ni Dr. Lucas, Kabanata 10, 1 hanggang 20, pinasa natin sa responsive reading, pero hindi po yung responsive reading. Ang ating sagot ng pagbasa ay dapat galing sa Galatia, 6:1 hanggang 6, 7 hanggang sa mga sumusunod. Yun ang ating epistola kanina. Isinugo ni Jesus ang 72. At katapos nito, bumili pa ang Panginoon ng 72. Sila ay sinugo niya ng dala-dalawa sa bawat bayan at puo na pupuntahan niya. Sinabi niya sa kanila, napakarami ng aani, ngunit kakaunti ang mga mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mga mag-aani. Humayo kayo. Isinusugo ko kayong parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lalagyan ng pera, balutan o sandalyas. Huwag na kayong tumigil upang bumati kanino man sa daan. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, tatagapin nila ang kapayapaan ninyo. Ngunit kung hindi, babalik sa inyo ang inyong pagbasbas. Makituloy kayo sa bahay na iyon at huwag kayong magpapalipat-lipat ng tinutuluyan. Kainin ninyo at inumin ang anumang ihain sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat tumanggap ng sahod. Pagpasok ninyo sa isang bayan at tinanggap kayo, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa mga taga roon, malapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ngunit pagpasok ninyo sa isang bayan at hindi kayo tinanggap, pumunta kayo sa mga lansangan nito at sabihin, pati ang alikabok ng inyong bayan na dumikit sa aming mga paa ay inaalis namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyo, malapit na ang kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, mas kahahabagan pa ang mga taga-Sodoma kaysa bayang iyon sa araw ng paghuhukom. Kawawa kayo, mga taga-Corazin. Kawawa kayo, mga taga-Bethsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, matagal na sanang nagdamit ng sako at naupo sa abo ang mga naroroon bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Mas kahabagan pa ang mga taga-Tiro at taga-Sidon kaysa inyo sa araw ng paghuhukom. At kayong mga taga-Capernaum, nais pa na ninyong itaas ang inyong sarili hanggang langit? Ibabagsak kayo
hanggang sa daigdig ng mga patay. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Masayang-masayang bumalik ang 72. Iniulat nila, Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay napapasunod namin dahil sa kapangyarihan ng inyong pangalan. Sinabi sa kanila ni Jesus, nakita kong parang kidlat na nahulog sa Satanas mula sa langit. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang mga ahas at ang mga alakdan at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway. At walang makakapanakit sa inyo. Ngunit magala kayo, hindi dahil sa napapasunod ninyo ang masasamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Pagpalain tayo ng Diyos sa pagbasa ng kanyang mga salita. Amen. Tayo po ay magkaloob at lilikumin ni kapatid na dito sa Longga at Bertie Ramos. Tawagin ko naman si Ate Pam para ipanalangin talaga yung ating mga handog. Nagro-roll call po ako. Tayo manalangin? Sige po tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mga handog na ipinagkaloob ngayon ng iyong mga anak, Panginoon. Lord, i-bless niyo po ang bawat kamay na kaloob ng mga ito, Panginoon. Kayo po ang magbalik sa kanila ng siksik, tigdig at nag-uungako ng pagpapala. Gayon din, Panginoon, ay pagpalain niyo po ang mga handog na ito na nawa ay maging mabuting handog at magamit sa ikilalago ng iyong pananambahan, Father God. So, iyo po ang pinakamataas na papulit kasi sa langit.
Salamat po sa mensahe ng awit. Parang nakukulangan ako doon sa lakas ng palakpak sa Panginoon. Amen. Ayan, talagang ilan sa mga young people natin, alam nyo naman yung MYF Club. Abisado niyo po ba yun? Sige nga. Ready, go! Praise. Amen. Salamat po. Magandang umaga muli sa ating lahat. Alas 10 in punto. At ngayon ay malinaw naman sa ating nakikita ang ating komunyon o sa kasena na yung umaga. Ano po? At bagaman talagang muli, kakaiba yung ating pagbasa na yung umaga, ang pagsusugo ni Jesus tungkol sa 72 o 72 elders, 72 disciples, at hindi basta isinugo, hindi basta sinet out, hindi basta dineploy, kundi talagang maaaring handang-handa na sila. Ano? Handang-handa na ba kayo? Saan kayo nakahanda? Ang dami natin pinaghahandaan. Talaga naman, hindi naman natin sinasabing masama yun. Yung pag sinabing preparation, napaka-general nung termino, paghahanda sa ating mga anak, sa kanilang future, paghahanda ng mga lolos, lolas, sa baho ng kanilang mga apos. Diba? Ang dami-dami. At siyempre, sa atin, ay inahanda rin natin yung ating sarili, lalo na yung mga young professionals natin. Kaya naman talagang gano'n na lang ang paghahanap buhay nila. Yung gabi ay ginagawa nilang araw, at yung araw ay ginagawa nilang gabi. Diba? Ilang mga paalala mga kapatid, sabi ko, salamat doon kanina sa ilang paliwanag para maunawaan pa natin kung ano ito mga isang bahagi lamang na pagsasaayos natin, ano? Pero higit sa lahat ay yung mensahe, yun ang pinaka-prime, mga kapatid. Yun ang pangunay sa kung bakit naman kami narito, hindi namin alam kung hanggang kailan kami, pero sinisiguro namin, sinisikap namin, ano pa? Kaya pinag-uusapan nyo rin, siyempre, kung ano yung aming welfare, kung ano yung aming kalagayan dito sa pamumuno ng ating SPPRC, ng ating finance. Pero hindi po yun ang pinakamahalaga sa lahat. Ano? Hindi po yan ang pinakamahalaga sa lahat. At tulad ng ating pagbasa dito, di ba? Dahil may mga bumati sa inyo, huwag kayong tumigil upang bumati kanino man sa daan. Ano pa? Ano pa yung narinig natin sa pagbasa? Huwag nating alalahanin
ang anumang maaaring maging balakid sa ating paghayo, huwag kayong mag-alala o magdala ng lalagyan ng pera, sling bag. May sling bag ba rito? Ito parang sling bag to eh. Balutan o sandalyas. Huwag na kayong tumigil upang bumati pa kanino man sa daan. Maaantala. Dahil pag bumati tayo sa kanino man, sigurado machichismis tayo eh. Sigurado madadagdag, makukwento tayo. Sigurado, panigurado yun. 101%. Ano? Masasabi tayo kay Marites. Kaya kailangan talaga ay nakafocus, nakasentro. Ano? At yun ang sinasabi nga namin, pagkamat mahalaga na kami, katulad yun eh. Sabi nga, may karapatan din kami. Eh, ang term na ginamit, sahod eh. Pero ano nga ba magagawa namin? Kung yun lang ang talagang bukang sa kalooban ng iglesia. Ang totoo po ng mga kapatid, hindi po ako ang dahilan ng lahat. Ate Aimee, tama, Ate Aimee. Kahit tanongin natin ang ating business superintendent, tinanong niya ako, saan mo gusto? Saan mo gusto? Gusto ko po sa Inaon. Opo, sinasalis ko si Ate Aimee. Sabi ko po, hindi dahil, kasi may mga naririnig na ako eh. Hindi ko alam kung totoo, kung anong mga hearsay, kung anong mga feedbacks na yan, yung mga feedback na hindi ko alam. Pero nung talaga sabi ko, gusto ko po sa Inaon. Gusto niyo ba ulitin ko ba? Gusto ko po sa Inaon. Quote and quote. Opo. Yun naman talaga ang challenge eh. Sabi ko, hindi ko alam kung anong kalagay ng Inaon. Kaya sabi dito ni Abraham, sabi ng Diyos ni Abraham, isinusubo kita ron. Hindi ko sasabihin, blanco ka ron, unknown ka ron, anonymous ka ron. Hindi sinabi ng Diyos, kahit man lang sana merong man lang sanang palatandaan. Wala. Basta sabi ng Diyos kay Abraham, pumunta ka ron. Maganda na buhay mo dyan eh. Lumalis na dyan, umalis na dyan. Pumunta ka ron sa pagdadalahan ko sa'yo. Hindi nagtanong si Abraham, Panginoon, baka walang lugar dun sa mga alaga kong tupa, mga hayop at kamelyo. Libo-libo na kasi kamelyo. Mayaman siya Abraham eh. Komportable na siya. Pero nung sabi ng Diyos, lumayas ka dyan, komportable ka na. Kasi maaaring makalimutan mo na ako, ha? Layas. Pinalis siya si Abraham. Dahil feeling niya, para sa kanya, hayahay na ang buhay. Hayahay na ang buhay. Lumayas na yan. Walang nagawa si Abraham. Binabasa kayo si Abraham. Bakit? Panginoon naman naman. Joke ba to? Wala kayo. Pag binabasa kayo, bibigay ko isang buong sweldo. Sige, try nyo. Yung buong sweldo ko, sige, text. Search. Kung nagkamot siya ng ulo, Panginoon naman, sobra naman challenge yun. Pakibasa. Sige, isang buong sweldo, bibigay ko sa inyo. Challenge. Pag binabasa kayo, pag wala, mag-i-English kayo. Di ba? Napakalaking challenge mga kapatid dahil sabi nga natin, alam ko, naging komportable na tayo sa grupo-grupo kaya. Sabi ko po, huwag kayo natakot. Sabi ko mga kapatid, pinaghihirapan ko yung mga lesson natin, mga kapatid. Tapos sabi niya, hindi ko, tatakot ako eh. Buti na lang, salita si Atro. Ito, hindi ka na natatakot ngayon, ano? Isang buwan ka magtuturo. Napakadaling gumawa nito. Sige, kayo pagawin ko ako magtuturo. Palit tayo. Baka kala niyo madaling gumawa ng lesson, mga kapatid. Dahil yung mga lesson natin ay base sa loob ng halos 30 taong karanasan namin sa paglilingkod ng iglesia. Asama ko yung aking asawa, yung aking may bahay. Nag-iisa lang naman yan eh. Nag-iisa lang yan. Karanasan to.
Itong minawagay mo itong karanasan, mahirap kung gumawa nito mga kapatid. Kaya sinasayos ko kayo, palit tayo, kayo gumawa ako magtuturo. Kasi lahat ng organisasyon, tuturuan ko eh. Kayo gumawa. Kaya, tingnan ko lang. Mahirap gumawa ng beso. Kaya sabi ko po, ibibigay ko na lang sa inyo, mga kapatid, sinusubo ko na lang, mumuyain nyo na lang. Mumuyain nyo na lang, sinusubo ko na. Hindi kayo gagawa. Feed ko na, sabi ko nga, spoon feeding, mahirap po nga po spoon feeding tayo. Kaya sabi dito, isinusubo kayo, pagkatapos ito, ano sabi niya? Pumili pa ang Panginoon ng 72, sila ay isinubo niya by twos. By twos. Bakit? Sabi ni Yorme, bakit? Ay, lagi favorite. Alam niyo, buong maghapon, sasayang yata ang oras ko, kapapanood kay Yorme. Sabi ko, Baba, pwede ba misa? Pakibatulan mo na misa, talagang buong maghapon. Lahat yata ng paglilinis sa Blooming Tree, paglilinis sa Quiapo, paglilinis, lahat talaga yata ng puro paglilinis. Mukha na yata ako kung pasurero itong ating mayor ng Manila. Ano? Napasadahan mo na lahat natin ay in love ako sa mayor ngayon. Pero na-first na muna ako sa ating asawa. Pero mo yan, labing isa yung pinagpilihan ko rin siya napili ko. Napakabalad mo ito, Berlin. Pinag-apply ko sila. Meron silang curriculum vitae. May curriculum vitae. Tama ba? Kaya Martin, sa inyo na. May resume, siyempre. Check. Hindi reject. Labing isa. Mahirap din mamili, mga kapatid. Mahirap din mamili, no? Kaya, kung matulog, mamaya matulog. Okay. Napakaraming challenge. Kaya kami na Ate Whisper, talagang ginagawa namin lahat. Kahapon natin sa Ate Whisper, alternate po kami. Sabi ko, sa Sabado, ikaw doon. Sa susunod Sabado, ako naman dito ka. Para mapag-lingkuran natin pare-pareho yung blessing. Napakalaki ng challenge, mga kapatid. Kaya talaga ako'y nag-include sa inyo eh. Lagi ako nagmamakaawa sa inyo. Ano po? Salamat nga pala. Gusto ko rin i-acknowledge si Kuya Roger. Yung naka-orange tayo. Palapakan naman natin. Kaya, talaga naman. Alam nyo, sabi ko, dadaanan ka Kuya Roger bukas. Nagulat ako, nasa gitna. Napakano mo naman ka. Nagulat po sa akin. Kasabay ni Kuya Frank. Talagang kulang sa... Marami pa yan. Hihilutin natin sa panalangin, mga kapatid. Huwag kayo mag-alala. Lahat yan ay hihilutin natin sa panalangin. Ano pa ginagawa? Ano pa silbi ng ating intercessory prayer? Yung ating pagiging. Para pakalaman natin yung mga sumasali. Alam ko, napakahirap yan sa atin. Lahat po yan ay, kabilang o kasama. Isa sa mga talagang natin, hindi lang job description. Kasi ayaw mo sabihin, parang company. Pero talaga yung amin ay paglilingkod. Masanay na po tayo. Ginugrupo natin. Ito nga, sinugo. Sabi ng Ecclesiastes 4:12, ng Ecclesiastes o ng Mangangaral, a cord of 3 strands is not quickly or is not easily broken. May kasama. Kaya po talagang maghintay lang kayo, mga kapatid. Paghihiwa-hiwalay ko kayo. Hindi hila-hilaway, Hintayin nyo lang po. Kaya alam nyo, bagamat isang taon lang ako nagturo sa pag-education din po ako makakala nyo kayo ng education. Pinaparan ko sa inyo. Isang taon din ako. Ayaw ko magturo ng estudyante. Sabi ko, parang magiging sumbre ako ng Bayo JC. Ito na ako. Sasakit ulog sa mga ito. College po Educate college po yung aking kurso. Pag-college Sabi ko, para yatang 1 year na lang ako. Ayoko na. Para di ako tatagal. Kaya, mahilig ako magtawa. Kaya ready kayo lagi, mga kapatid.
Magtawag sa panalangin dito. Pero sa bahay pa lang, manalangin na kayo na hindi kayo matawag. Kuya Lito, sa bahay pa lang, taintim na kayong manalangin at pagdating dito talagang isa sa inyo tatawagin ko para manalangin dito. Mamaya po may tatawagin din ako. Sana panalangin ko kayo matawag ko. Pero mas maganda rin panalangin yung matawag ko tayo. Kasi magtutulong-tulong tayo mga kapatid. Lahat tayo ang aming pamilya at whisper at Merly o ng ating mga church leaders natin ay pasiglahin, palaguin kasi kung ano man yung ating pinag-uusapan niya sa Kevin. Hindi po yan. Pangalawa na lang yun. Ang gusto po namin, kahit sa loob ng isang taon, nagpamamalagi namin dito, meron na nga sana mag-increase ng bilang natin sa biyaya ng Diyos. Amen? At parang ilan lang pumapalapa. Tayo ba lahat? Gusto natin tumokli pa? Gusto ko yung lahat. Mga kapatid. Kaya pero ganun pa man, nais ng Diyos na kami din, hindi namin alam ang mangyayari dito. Bagamat namin mga anak, talagang mga professional na din, katulad ng inyong mga anak, dalawa kami dito. Hindi pa kami magkita, kakapiraso pa, hindi pa kami magkita. Nagising ng umaga ni Ate Merly, wala. Malis ako sandali. 5:30, lumalayas na ako. Pagdating ko naman, pinapagalitan ako. Pagbalik ko na nakalakapit, Teacher Merly, eto na ako. Sabi ko, ganito, palit tayo. Ikaw gigising ng 5:36, magdadalaw ka na. Ako sa bahay. Ayaw naman yung pumayag. Mga kapatid, yun ang tagubili sa atin, mga kapatid, mahalaga sa ating mga tutuluyan. Alam natin, marami tayong iniisip. Gastusin lahat, expenses, iniisip natin yan. Talagang kumisa nakapagpapaantala, nakakapagpa-delay para tayo ay makapagsagawa ng mga gawain pa. Di ba? Pero salamat po, dahil talagang inumpisahan natin yung Sunday School na isa katuparan naman natin. Amen? Ano pa ba yung hindi nyo na ibabalik? Ibabalik natin. Yung mga dating sabi, yung mga tayaw. Ninabanggit yung mga sa tayaw. Sino ba yung mga tayaw? Tayaw ito. Tayaw. Napakarami naman yan. Nabalita ako, maraming tayaw. Nasaan na sila? Hindi. Alam ko na sa kanila. Alam ko na sa kanila. Diba? Sino pa ba? Kaya kailangan po ng konsentrasyon natin, mga kapatid. At sabi nga, makituloy kayo sa bahay na iyon at huwag kayong magpapalipat-lipat ng tinutuluyan. Ang dami-dami, kahit sa aming mga pasok, tinabihan kami, kung destino mo, ang asikasuhin mo ay ang destino mo. Huwag ka nang nagdagalaw pa sa pinanggalingan. Bawal ko yun eh. Ministerial ethics ko yun. Code of ethics ko na. Halimbawa, wala na ako dito sa Inaon. Dinadalo ko pa rin si Ate yung mga pamilya ninyo. Mga kapatid. Isumbong ninyo. Kaya pag may nakita ako nagdalo sa inyong mga bahay, malakas ang radar ko. Baka akala nyo. Hindi lang 5G ang sagat ko. Hanggang 12G. 12 disciples siya na. Lagot tayo. Mapagbantay po ako dyan. Wala ka na dito, nagdadalo. Sabi dito, huwag kayo magpapalipat-lipat. Tayo din. Pag pinuntahan natin yung, huwag kayo nagpapalipat-lipat. Huwag kayo umalis. Mababalita ko, nandun na kayo sa kabila. Nagpapalipat dito tayo. Umibis na. Napakagulo nyo naman sa aparatos. Tayo magulo sa aparatos. Sabi nga ng pangaraw, sabi ng obispo, ang kailangan lang talaga siya, sabi ng ating mga Sunday School, madama, ano yung pagiging ganap na kaanib ng iglesia? Kaya naman talagang kailangan, ipadama natin sila kabilang, kaanib, kapamilya. Meron po naman ang turingan natin dito. Hindi dahil nagtatax ko kayo. Hindi dahil dumadalo kayo pagsapag, kundi talagang turingan natin ay pamilya, magkakapatid. Mahal ko po kayong lahat.
Hindi dahil sa ganitong pamilya kayo, isang babi kayo, iba kayo sa pamilya. Hindi po ganun. Mga kapatid, kalimutan po ninyo yun. Hindi yun ang tinuturo sa atin ng banal na kasulatan. At lalong higit ang ating Panginoon sa Kristo. Wala siyang tinuturo. Sabi ko nga, tinataya ko isang buong sweldo ko, Ate Jane. Lahat ng mga sinachallenge ko kayo. Pag may nabasa kayo, di kayo na. Kayo na magaling, ano? May mga basis tayo dyan. At alam natin, mga kapatid, sabi nga, itinagubilan na nito ni Jesus doon sa 72. Vitus. Kailangan magkaroon ng dispersal. Kailangan ma-deploy sila. Hindi tumpok-tumpok. Kung may nagaling sa akin dyan, gusto tumpok-tumpok. Barkadahan, ay niya. Tapos, naglagay ako ng isang CCTV camera sa kanila. Meron isang tao akong inasahan. Ito ako ang makikinig ng kanilang pinag-uusapan. Kaya huwag kayo, ingat tayo mga kapatid, nagsusugo ako ng makikinig ng inyong usapan. Pag nag-grupo-grupo tayo, pakinggan mo ako, baka mamaya ako pinag-uusapan. Ako sa yung aking mga gawain dito. Maglalagay ako ng CCTV, camera sa inyo. O itatalaga ko siya. Ano ba? Kaya, alam natin, maganda man yun, masaya kasi, masaya. Pag grupo-grupo tayo, masaya kasi. Pero ang tanong, nagagampanan ba natin, naisasagawa, nai-implement ba natin, naisasakatuparan ba natin yung tagubilin ng ating Panginoon Kristo? Pumayo kayo, isinusubo ko kayo parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Talaga na naman isang paglalarawan na naman ito ni Lucas. Talaga si Lucas binibigyan tayo ng sakit ng ulo So bagay, manggagamot naman siya. Bakit kailangan natin mag-asal tupa? Maanong tupa? Ganun po ang talagang disipulo. Kinokontrol natin yung ating mga sarili. Hindi tayo basta-basta pabigla-bigla, pabugso-bugso ang damdamin. Kailangan makita sa ating pag-uugali, sa ating mga asal, na tayo parang mga tupa. Parang mga sheep. Diba? Nandun yung kanyang pagiging principle, madali sa turuan. Hindi ba sa nagriritanggi? Hindi ba sa sumasagot? Kundi tumatanggap ng pagtutuwid sa kanyang sarili. Dahil yun ang gusto ni Jesus, isusuko niya tayo. Sa iba't ibang lugar, sa kapitbahay. Ang gustong makita katangian sa atin ay yung asal tupa, asal ng pagiging ganap na kaanib ng Iglesia Metodista. Kanina nga, meron, di ba yung ating topic? Kamusta na yung topic niyo? Ng pagiging ganap na Iglesia Metodista. Sino ba itong nawawala ito? Nagiging ganap na kaanib ng Metodista. Talagang niyakap ko yan. Maraming sumagot. Maliliit pala kami, Pastor. Aking na kami papunta sa kapilya. Isang kalalakihan na nagsabi. At lalo na po, talagang dapat makita sa atin. Bakit? Tanong ulit ni Yorme. Bakit? Yan ito. Bakit? Etne, ang mga binabalitan. Etne. Bakit? Nandiyan si Kuya Roger. Nandiyan si Kuya Bert. Pag hindi tayo nag-ingat, baka sa mga susunod na po, hindi na makasama. Kasi nakikita mo talaga hindi magandang asal ng isang tupa. Asal ng isang pagiging kapatid sa Iglesia. Tinitiyak ko sa inyo. Pag tayo, sapagkat isa sa tinatagupin ni Jesus ay ang problema ng mga alagad ng pagkiling at pagtanaw nila sa kanilang mga personal na buhay. Relasyon ang problema. Bakit? Unang-unang niresort ni Jesus na ayusin, tahiin, plansyahin ang relasyon ng mga alagad noong 72 sapagkat tumugali natin mag-respond mga kapatid. Hindi tayo makakaakay. Diba? Hindi tayo makakaakay kapag ang ugali natin ay asong gubat. Pag tayo nagkaagatan, may matitira. An eye for an eye. A tooth for a tooth. Magkakausap tayo mga kapatid.
Baka kami na lang ang matira dito na tuloy. Wala na tutulong magpagawa ng aircon. Nandiyan kayo. Amen? Alam natin, napakahalaga yung mga pinagpaplanuhan natin. Pero higit sa lahat, ang aming pakay dito, pinili ko ang inaon, masarap pala magmahal ang inaon. Ito po yun. Walang halong kaplasikan. Wherever. Tupperware ka ba? Hindi. Oro ka. Masarap magmahal ang inaon pala. Naku mga kapatid. Yung kapirasong pagkain, pinapauwi niyo sa akin, talagang love na love ko yun. Pakarap na sa crowd na, ganito pala magmahal ang inaon. Ano na ba ako sinasabi ng iba? Talaga itong mga nagkukwento nito. Hindi ko alam kung sino yan eh. Ano? Masarap pala kayo magmahal ang iglesia sa ina. Napalakpakan yun mga kapatid. Masaya po kami dito. Ulitin ko. Pinili ko ang inaon. Mahal na mahal po namin ang inaon. Gagawin namin lahat mga kapatid. Ang magagawa namin. Ano? Kaya kung isa talagang nagkakaroon ng mga pagbabago ng transition mga kapatid. Alam ko, ready na kayo. Ano? Ready na kayo. It's about time. Yun ang tanong, it's about time. Panahon na. Kung na tayo matulog sa tangkungan. Ano? Sabi ko sa kalalakihan, palakasin natin yung kalalakihan dahil uuga-uga ang miyembro ng kalalakihan. Iilan lang. Uuga-uga naman talaga eh. Tama, mali? Oo, tama. Sabi natin laling, isip na, kuya Bushy. Diba? Uuga-uga ang mga kalalakihan. Yung mga kababayan, marami sila. Uuga-uga ba kababayan? Hindi. Pinapalakpakan nyo, marami kayo eh. Kaya lalo pa natin palakasin. Nakakasama na namin si Kuya Danny, si Kuya Bert, si Kuya Roger, si Kuya Marlon. Next Saturday sana kami sa inyo. Kaya lang, malayo-layo yung aming UMM breakfast, no? sa Balugarian, sa Balupalok yan, San Miguel, Partida. Mga kapatid, sama-sama tayo, tulong-tulong po tayo. Ano? Alam ko pong higit tayo sa 72. Meron po tayong ilan dito? 72. Kaya yung aming pakiusap sa inyo, alam ko po, meron tayo mga dalay. Sabi niya, huwag kayo magdala ng anumang bag, sandalyas. Kaya kami, wala kaming dalang ibang gamit. Wala kaming dalang gamit. Ibang gamit. Sige ho, inaayaya ako kayo pumunta sa bahay. Tignan ko lang, may makita kayong gamit. Pag may kulang na gamit, di kayo na bahala mag-sponsor. Kaya nakita pa lang yung kulang eh. Nagbubulan-bulagan kayo. Diba? Alam ko naman may mga isip kayo mga kapatid. May mga isip kayo. Kung paano nyo pagmamalasakitan ang ating minamahal na iglesia. Huwag natin isipin yun. Pag nakabili tayo ng aircon, bahala ang Diyos. Magpalit muli ng nawalang halaga na yan. Amen? Iniisip yung sandales. Sabi na nga niya, huwag ka magdala ng pagkain eh. Ang magpapakain pala. Kami nagpunta rito, talagang wala kami dalang pagkain. Kaya nakikikain kami sa inyo eh. Iniisip yun. Alam mo, marami tayong mga worriness. Ang dami-dami natin, worriness. E kami nga, pumunta rito, ang lalaki ng bahay nyo. Kami, wala pa bahay-bahay. Ang bahay namin ay sa kaharian ng Panginoon. Amen? Ano man mangyari sa ating mga kapatid, sa aming dalawa na Merlin, hindi ko alam kung sino makauna sa aming dalawa. Sabi niya, sino ba gusto mo mauna sa atin? Mas sabi natin, siguro mas maganda ikaw na mauna. Bihira ako. Nagkamali ako ng tanong mga kapatid. Nagkamali ako ng tanong. Ako lang mauna. Ito naman ka, napakabay ko naman pala. Siya na daw ang bahala sa mga maiiwan. Wala naman ako kung maiiwan. Diba? Dahil lahat ng ating paglilingkod ay pinagkatiwala ko sa Diyos mga kapatid. Aalis po kami sa pagdating ng panahon, paglilitiro namin, isa lang maiiwan namin, alaala ng aming pinaglingkod. Kaya sabi dito, siguro sabi, ano sabi ng huli? Ano sabi ng ating pagbasa sa huli? Ngunit magalak kayo
Hindi dahil napapasunod ninyo ang masasamang espiritu. Mga kapatid, mag-ingat tayo. Yung palang sobrang saya din. Kaya ayaw namin lumaki. Kung may na-accomplish man kami, wala po yun. Sabihin, ginawa namin yun dahil talagang yun ang aming pangako sa Panginoon. Kung may na-accomplish tayo, huwag tayo masyado matuwa. Mga kapatid. Sinasabi niya, kundi dahil nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Amen? Kaya kahit na ano yung ginagawa ninyo, tinitiyak ko po sa inyo, nakatala ng pangalan nyo sa langit. Nag-o-organ ka. Gumagawa ka ng program. Ayan. Makasipag ng ating worship committee. Nagbabantay sa atilaling at naniningin. Pagkatapos manilingin, dumagalo pa sa gawain. Sino hindi masasabi na katalang pangalan niya sa langit? Si Ate Aimee, namumumusa sa amin. Kayo, ano ba ginagawa ninyo? Kahit ano pa yung ginagawa natin mga kapatid sa paglilingkod. Ano bang paglilingkod dyan? Pagkakaloob? Ano bang halaga? Dahil every Sunday, narito kayo, siguradong nakatala na sa langit ang inyong mga pangalan. Amen? Magpatuloy lang tayo. Huwag tayo maginawa. Walang nalulugi sa paglilingkod. Amen? Tinitiyak ko sa inyo, kami nga kami yun. Diba? Hindi kami nanghihinayang. Kung tutusik, kaya namin magtrabaho sa labas. Pero, talagang itinalaga na namin ang aming buhay para sa kanyang iglesia. Tulungan niyo po kami. Magparami tayo. Yung aircon sa kanya yung dadating po Ate Aimee. Ang pakay lang talaga magparami. Magpalago. Tonto ako pag meron ko isang kaluluwang na akay. Pati parang tumama sa wedding Parang tumama sa loto. Pag nakapagpapasok tayo ng bagong ano. Tonto ako. Napakasaya namin. Alam nyo mga kapatid talaga, napakahimbing ng tulog ko. Makapagpapasok lang ako ng isang kaluluwa. Sana po makapagpapasok din tayo. Masarap matulog, mahimbing matulog. Kaysa wala tayo nagagawa, eto lang tayo, no? Sabi nga ni Rick Warren, ang kalusugan daw ng iglesia, hindi sa kanyang, hindi sa dami ng mga not sitting capacity, but sending capacity. Hahayo tayo. Tama yung sinabi ng 72 elders. Handang-handa na humayo upang ipahayag at ipangaral ang kanyang mga salita. Sana po tayo lahat. Mag-ready tayo. Dahil soon, mga kapatid, mas lahat tayo ay hahayo na. Amen? Pagpalain po tayo lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal Espiritu. Amen. Yes. Tayo po ay tapos sa ating daras ng paglalaapunan. Kaya nakalagay ba tayong nakasay? Tawagin ko ang ating pamunahing laiko. Pamunahing laiko. Sige po, sila yung dapat katuwang ko dito. Isang opisyalis pa. Si Willie ito, ang ating Yopiche. Taas ninyo ang inyong mga puso. Tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Tunay na marapa, matuwid at aming katungkulan sa lahat ng oras at sa lahat ng dakit. Kami ay mapagpasalamat sa iyo. Panginoon, batid, banal na Ama, makapangyarihan sa lahat, Diyos na walang hanggan. Sa bawang kalimutan, aming pinupuri na dating aming pangulutan. Saging banal. Kaya ng Diyos, langit at lupa, Diyos, wala sa iyo, Panginoon, sa taas.
mayroong isang katawan, may isang tinapay buhat sa langit. Tayo na marami ay isang katawan naman, sapagkat ating ibahagi tayo lahat sa isang tinapay. Isang pagkikibahagi sa katawan ni Kristo, ang tinapay na ating pinagpapasalamat. Isang pagkikibahagi sa dugo ni Kristo. Ito ay nangangahulugan ng isang paglilinis at isang bagong buhay para sa lahat. Na tinatanggap natin kay Jesus, ito ang sarong pinagpapasalamat natin. Ang aming mahal, sa pagsilang ni Jesus, nagliwanag ang ating buhay. Sa kanyang kamatayan, tayo ay nagkaroon ng bagong buhay. Sa kanyang huling pagkabuhay, tayo ay nagtagumpay. Atin ngayong saysayin ang ating pananampalataya kay Jesus Kristo. Ayun lang. Sa Kristo ay buhay, sa Kristo ay buhay. Sige po. Tayo po ngayon ay natagap na sa prometong ito. Isa natin sa mga bata na sila kulang matanggap. Nasaan na po sila? Sa kanilang pagkatao, sa ating mga magulang ang masigit na kapangyarihan ng paghubog at pagtuturo upang sila rin naman ay maging bahagi ng haligi ng Iglesia. Pagpatuloy lamang natin mga kapatid, di sapat na sila'y lumalaki, napapakain natin ng masarap. Pero meron din tayong katungkulan sila'y turuan ng kabutihan ng Diyos, ituro sa kanila ang pangunahing general rules ng ating Iglesia, ang Sola Escritura, ang banal na kasulatan. Salamat po aming kapiling Diyos, tanggapin sa mga batang ito ang kapahayagan ng inyong benediksyon at pagpapala sa kanilang mga magulang, hanap buhay ng kanilang mga magulang. Lalong higit, maituro namin sa kanila pundasyon ng pananampalataya ang aming pinanibilangan. Kaya po namin patuloy mo silang samahan at pagpalain samantalang sila'y lumalaki sa inyong pagkaling sa pangalan ni Jesus. Amen.
malasakit at yayakap sa ating pananampalataya. Kailangan din natin na kung sila ay nasa pagtanggihan ng kanilang mga magulang, patuloy na mabuting mga anak at tanggapin nila mas kanang biyaya mula sa ating Panginoon at gayon din sa kanilang mga magulang na kumakalinga sa kanila. Amen. Sa inyong pag-aaral. Hindi ang kanyang struktura, hindi yung kanyang physical structure, kundi ang ating spiritual structure. Sapagkat ang katawang ito na siyang templo ng Panginoon. Nakakahiya naman mga kapatid, ito'y ating hindi sinupin, hindi alagaan, sapagkat mismo ang katawan natin, diyan nananahan sa inyo ang banal na Espiritu upang gamitin sa kanyang paglilingkod. Hindi sa mga bagay na sisira, wawasak sa anumang masamang elemento ng bisyo at pupuya. Alagaan natin mga kapatid upang mahaba pa ang ating pagtakbay sa paglilingkod. Nagpalay po tayo na. Amen. Amen. At siya po namin pupuntahan mamayang hapon. Sasadyain po namin kayo sa bahay para magdulot kami sa inyo ng Santa Cena. Pakitext lang po ako o kayo sa ating GC. Ay mamaya po, usapin niyo na ako kung sino po yung aming pupuntahan para katira na Santa Cena. Sa ating mga magulang na ginagawa elders, PWDs, namin silang pupuntahan mamaya. Pagkakain tayo lahat, mga elders, sa ating mga tuloy na nagtataguyod, kababaihan, kalalakihan, tataguyod ang iglesia nitong ating kinagisnan. Pagpalain ang iyong kalusugan, ang iyong kabuhayan, ang iyong mga anak at apos. Patuloy na maging mabuting kaalid kayo ng iglesia ni Cristo. Pagpalain po kayo lahat. Amen. Amen. Ay mga leaders natin na nag-lingkod sa inyo ang sa malamang paglilingkuran. Meron pa mo ba? Ayan. Tanggapin natin sa ating mga sarili ang mga sagisag na ito, ang katawan at dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Bilang mga ganap na kaalid ng Iglesia, bahagi ito ng ating pasyon bilang mga Kristiyano, bilang mga alaga. Sige po, Sir Roger,
tulungan, subaybayan. Madama nila na talagang sila'y miyembro ng pamilya ng iglesia ito ng Inaw ng United Methodist. Sa ating lahat, mabagi pa natin nakakasama ang ating mga pananuhin nasa likod. Palain po tayo lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you. Mga kapatid, nais kong tawagin si Ate Rosalie Rodriguez. Palakpakan naman natin siya. I-next niya ako. Gusto niya magpatotoo sa Panginoon. Amen? Ate Rosalie? Sige nga po. Nagulat ako, i-next niya ako i-share yung ang kabutihan ng Panginoon Diyos sa nangyari po sa aking anak. Ako po kasi di umaga, bago po ako umangon, is nananalangin po ako. Pagpapasalamat sa buong magdamag, sa paggising sa umaga na nasilayan ko muli ang umaga, kalakasan ng pangangatawan ng patuloy niya binibigay sa akin, sa mga anak ko. Nung Friday morning wise, nagising ako ng 5:02 ng umaga. Pag po ako nananalangin ang lagi ko po unang nasasambit sa panalangin ko, yung mga anak kong babae, na ingatan, gabayan. Pero po nung Friday ng umaga, ang bigla kong nasambit sa panalangin ko ay si Edmar, na gabayan niya sa pag-uwi, sa pagdadrive, kasi napakalayo ng San Jose, Bulacan. Nung matapos po ako manalangin, nag-ready na po ako ng almusal ng mga anak ko. 5:30, biglang lumabas ng kwarto si Edwin. Sabi niya, Nay, si Kuya na aksidente. Ha? Sabi ko, saan? Sino kasama? At anong nangyari? Ang tumawag is yung girlfriend yung anak ko. Nung makita ko si Edmar, yung mukha niya is, thank you Lord, at walang nangyari sa anak ko, sabi ko ganyan. Kayo na po ang bahalang patuloy na gumabay sa kanya. Tapos, hanap ako ng sasakyan, kasi susunduin natin siya. Pati yung motor na ano niya. Habang paalis na kami, nag-chat si Ate Diana. Nalakasan ko daw loob ko, ano man daw yung makikita ko doon, huwag daw akong mawala ng pag-asa, pagtiwala ko daw muna kay Lord. Nag-react lang po ako ng heart sa chat ni Ate Diana. Pero habang papunta ko doon, nag-chat na ulit si Edmar sa akin, nawala na daw siya sa ospital, papunta na daw siya ng police station kasi kakasuhan daw siya. Sabi ko, Lord, itong pagsubok na dumating sa amin na to, hindi darating sa amin to kung hindi namin kayang lutasin. At kasi alam ko nandiyan kayo. Ilang beses niyo nang pinatunayan sa akin na
yung pangako niyo sa amin na hindi niyo kami iiwan at hindi niyo kami pababayaan. Kayo na po ang huminto sa taong nakabangga ng anak ko, ipuin yung kanyang puso at isipan, pati po yung pulis na nag-a-assist po sa anak ko. Pati nga po si Eduardo na, panggit ko pa na, kung tayo yung anak mo na aksidente, gabayan mo siya doon, ituro mo po ano yung dapat sabihin sa taong nakabangga na. Thank you kay Lord kasi yung pulis na nag-assist kay Edmar is parang sa kanya pa rin ang kahit bagamat yung anak ko ang may mali, kumbaga naging paraan din yung pulis kung paano makipag-usap sa nakabangga niya. Ang gusto po nung nakabangga niya is shoulder lahat kay Edmar 100% yung gastos. Pero sabi po nung pulis, hindi niyo po pwede ipa-shoulder lahat kay sir yung mga gastos. Kasi na-aksidente din siya, nasugatan din siya. As in, wasak yung kanyang motor. Tama't may mali yung si sir, may mali rin kayo. Pareho kayong may mali. Ngayon po, ipipilit nyo yung gusto nyo na shoulder ni sir yung lahat ng gastos. Magdemandahan na lang kayo, sabi po nung sa nakabangga. Salamat sa Diyos at na paghilom naman po is 50-50 na lang po yung gastos. Ang gusto ko lang po, napakalaki po talaga ng panalangin. Kasi sa pag nakita niyo yung motor ni Edmar, lahat po na makakakita, doon ay isipin patay ang rider. Kasi talaga pong wasak na wasak po yung harapan. Sabi ko, Lord, ang motor na babayaran. Salamat po sa pag-iingat niyo sa anak ko. At talagang pinatunayan niyo yung napakalaking bagay ang panalangin talaga at yung pagdulog sa kanya na bagang sabi ko, ang dami ko na pagsumi na pinagdaanan. Kaya kakayanin namin mag-iingat. Kaya tunay po napakabuti ni Lord. Dahil nandiyan po yung anak ko, paalam yung kanyang damage. Alam mo yun. Kaya sabi ko, anak, yung motor, wag mo na isipin yun. Kahit hindi pa bayan, basta nakubuhay ka. At yung presensya ng Panginoon Diyos ay lagi ka sa atin. Kaya biniro ko pa kay anak ko, anak, pinalo ka ni Lord. Tinantigan, kasi ilang linggo ka nang hindi mo ginagamit yung talento na pinagkaloob na sa iyo. Miss ka na namin nakikita tumutugtog sa church, sabi ko naman. Kaya ipaliwanag yung talento pinagkaloob sa iyo. Sa pamamagitan ng pagtugtog mo sa church, ay isang paraan mo ng isang magandang pagtutugtog sa Panginoon Diyos. Kaya maraming salamat talaga kay Lord. Hindi niya pinabayaan na natin. Sa ating muling salamat ni Rosalie. Hindi natin ang His Grace, our sweet song.
like snow. The sun forbear to shine, but God who brought me here below will be forevermore. Maraming salamat po aming Panginoon Diyos. Patuloy mo rin pinagpapala mga kamay, paghahanap buhay, mga pagal na katawan na kanilang itinatalaga sa iyo. At narito po, nabunga ng kanilang pagpapasalamat. Salamat po muli, dakilang Diyos. Walang sasambitin ang aming mga labi, kundi maraming salamat po. Ang inyong pag-iingat lagi ang bumabalot sa amin, katulad po nangyari kay Herman. Gayon din ang mga panalangin namin sa isa't isa. Sa aming mga elders, sa mga dumadaan sa mga pansamantalang bagyo, sa buhay, pagsubok, suliranin man, kalungkutan na ito, mga pisikal, dakilang Diyos, ito pa'y mga pansamantala lamang. Sandali lamang na inuuga, niyuyugyug kami, pinapaalalahanan kami, upang laging nagtitiwala kami dakilang Diyos sa inyong kapangyarihan. Hindi sa galing namin, hindi sa kakayahan ng aming mga salapi, hindi sa kakayahan ng aming pera, hindi lang sa kakayahan ng mga espesyalista, ng mga doktor, higit sa lahat sa kakayahan ng aming pananampalataya. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa lahat po ng mga provisyon. Talagang walang pagsidlan, umaapaw ang mga kamalig na mga pagpapalang ito. Mula sa mga bata na itinuturo namin sa kanila ang pagiging, ang katapatan, ang pagkakaloob sa mga kabataan, sa aming mga mayaf, kababaihan, kalalakihan. Dakilang Diyos, salamat dahil unti-unti patuloy na mabuksan ang aming isip, ang aming puso, sapagkat lahat naman talaga ng narito sa lupa, lahat ng meron kami ay hindi sa amin. Tinitiyak po na ninyo, dakilang Diyos, hindi sa amin. Ang mas lalong higit na hindi nyo kailangan ang mga material na bagay na ito, sapagkat talaga naman po ang lahat ng bagay, ang sabi nyo nga sa aming 1:3, ang lahat ng bagay dito sa mundo ay kayo ang nagmamayari. Huwag naman kaming mapagmalaki. Huwag naman kaming maging madamo. Huwag naman naming pilit na pinipigilan. Sinisikil ang aming sarili. Napasalamatan ka sa aming mga talento, sa aming tinatangkilik, sa aming kabuhayan, sapagkat doble, triple pa kung paano kami pagpalain dakilang Diyos. Higit sa lahat, dalangin po namin ang iyong iglesia. Mula sa mga manggagawa, dalangin ko dakilang Diyos, tulungan po ninyo kami ng aming kamanggagawa, ng aming mga opisyalis. Naway lalo naming madama ng aming mga puso ang damdamin ng bawat isa. Hindi po sapat na kami nagpapahayag dito. Hindi po sapat ang magandang programang ito kung hindi naman madama ng aming kapwa kaanib ang turingan ng isang pamilya. Iniingatan ng aming mga bibig sa mga salitang makakasuga, sa mga salitang makakahati sa damdamin ng iba. Mag-ugaling tupaw kami, maging maamong tupa, at hindi padalos-dalos ng pananalita sa aming kapwa. Salamat po, anak ng Diyos. Tinatalaga namin, isinusugo mo kami sa lipunan, sa komunidad, tulad ng isang tupa. Salamat sa lahat ng pagpapala, kagalingan, kalakasan, kalusugan. Lahat po ng ito sa inaming ipinagkakatiwala ng Diyos. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
darating na linggo pa ay muling magkakasama-sama tayo. Pero kailangan mga kapatid, paglabas po natin ang pintuang yan, hindi natatapos ang ating paglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Mula sa ating mahabaging Ama, patuloy tayong samahan, lingapin ang kanyang mukha sa atin, paliwanagin ang kanyang mukha sa ating lahat, sa ating pamilya, sa ating mga kabuhayan. Patuloy ang kaligtasan ng ating tanggapin at sa pagkalinga, pagkasi ng kanyang banal na Espiritu, pag-iingat ng kanyang banal na Espiritu ang sumating lahat mula ngayon at magpakailanpaman. Amen. Salamat po sa ating mga panauhin. Genji Kalibi, nandiyan po siya. Si Genji, pati tayo nga, Brother Genji. Panauhin natin. Salamat din kay Kuya Roger. Kasama ulit natin sila ngayon. Salamat po. Pagpala tayo na. Ayan, happy Sunday po sa ating lahat. Kagaya po ng aming naipangako ay mabilis lang po ito. Magre-report lang po tayo sa ating financial status ng ating